Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So ngayon pag-uusapan natin yung in-game updates nitong si Nicro, pero yung mga nadagdag na lang mga bossing kasi na-content na naman natin to kagabi. No? So ito yung part 2 regarding sa kanilang additional update. So unang-una dyan syempre yung pass. Ayan, meron ditong 3,300. Baka sabihin nyo, uy bug, sure legend yan. Pero guys, 18 pieces na orb selection lang yung makukuha mo dito kung matatapos mo yung 25 niyan. Siyempre, napakahirap tapusin yan guys. 14 days yan bago matapos. Palagay natin mga 12 to 14 days yan bago matapos. Okay, so kung may 18 pieces lang dito, may 10 na bigay, 10. Bali, yung pamigay ni Nicros is 38. Kung may additional ka dati na na 10, possible na matapos mo yung event regarding sa pagbukas ng orb selection chest na 60 pieces. Ang kailangan mo lang kasi doon total is 48. Pero kung nakuha mo na to, syempre hindi kasama sa count yun guys dapat malinis to, tapos meron kang 48 pieces. Pag tinost mo yan para mabuksan mo yung 80 48 pieces, hindi pa rin kasi siya sure legend kung hindi ka makakapag-transcend ng weapon style, mount, or glider. Mas maganda ang mount alam ko mataas yung chance nito para mag level 5. 70% ata sa weapon style, sa glider naman is 55% yung chance para mag level 5. Okay? So worth it naman to kasi 3k for legend kung meron kang tabing 10 additional. Kailangan kasi talaga doon is 48 pieces. Pangalawa naman, ito syempre yung 5555, maraming nag-aas nito. Kung sulit ba? Sulit yan guys kung nagpapa-level ka. Tsaka pwede ka naman sumugal dito guys So yan, pag trip mo, mura lang naman yan. Kung mahilig ka sa sugal, mali mo, machambahan mo, di ba? Paldo ka rin. Kung remnant, goods naman yun para sa 555 dias. Tapos meron naman moonstone dito. Ito, puro leveling nga talaga to guys. Kasi to reagent. Pampalakas ng bawas sa monster tapos XP boost. Okay? So ano pa ba yung nadagdag? Siyempre yung sa shop. Napaka solid guys ito. So pwede ka makapag-craft ng tier 2 dito. No? So, makakakuha nito ang alt mo ng 10 pieces kasi kayang tapusin yung 40 pieces kung mag-GO event kayo. So, napag-usapan na natin yung kahapon, yung GO event. So, tapusin mo yun, meron doon 40 pieces na ganyan. Kasi meron yan, GO. So, 14 days mo tatapusin, sakto yan guys. Dapat tapusin na yan sa mga alt nyo. So, remind lang, kailangan tapusin na agad ngayon. Kung meron kayong alt, kailangan siyang i-farm ngayon bago ma-reset bukas. Siyempre iba na yung count niyan bukas, 'di ba, sa guild order. Remind ulit, guys bago matapos ang alas 4, tayo lang matapos ito kasi unless gagastos ka para sa guild order. Solid 'yan kasi libre na yung 10 scroll mo dito per alt. So makakapag-craft ng tier 2 yung alt mo. Magkano tier 2? 9k. Kung 10 yung mo, alt mo, 'di ba? Tiba-tiba ka sa tier 2. Kaso kulang yan ng materials. Yun yung kailangan mong gamitin, yung TOT. Para sa more yun, para makapag-craft ka ng rare materials. Okay? So, dako na tayo doon sa kanilang dinagdag na stats. Kung makikita nyo, umabot na ako sa 54k ang buhay kasi kasama nga yan sa kanilang pagbabago doon sa spirit, vitality, at syempre yung endurance. So, basahin natin mga boss. Medyo mahaba-haba to. Tsaka yung ninerf naman din yung party dungeon. Nandito rin mga boss. Okay, let's go. So, pag-usapan natin. So, ayan, kung makita nyo, ito yung kanilang update. Party Dungeon Season 6 will commence. So hanggang July 15, scheduled July 15 hanggang August 26 before update. So kung mapapansin nyo, binago na rin yung sa Epic. So top na siya. Susunod na dito syempre yung accessory. So dito sinabi naman stage 1, ayan, natatangking ko na nga siya. Ayan. And his minion HP and damage that will be lowered. So, binabaan yung buhay, pinahina talaga. A few of the minions that are summoned will be unable to use skill. Kaya mapapansin nyo, wala nang skill sa level 1. So, yung sa level 2, yan, minion, HP skill effect will be lowered and weakened. Pinahina talaga. So, yung pang-apat naman sa stage 4, pinalakas. Yung sa stage 3, walang binago. As is pa rin yun. Kasi nga, makakuha kasi kayo doon ng tier 2. Kaya mahirap pa rin yun. Hindi na pwedeng pahinain yun mga boss. Okay, good start dyan. Pinihina yung party dungeon. Pangalawa, ito na yung kanilang class balance will be adjusted. So, ito regarding sa 200 sword. Yung rapture, nag-increase yung stun. Okay, obliterate nila yan. Added debuff, stun resistance. Yan. Tapos dito, animosity. Change damage negation, nag-increase. Naging 5% na
ano siya percentage na, no? Hindi ko alam kung goods ba to. Alam ko kasi mas maganda pa rin yung plat eh. So kayo na lang umano. Kasi di naman ako two-handed sword. Ano yung maganda sa inyo guys? Okay, so ayan. Yung epic skill. May dagdag na skill damage tolerance. Added skill damage tolerance lang. At legendary. So kung mapapansin nyo, konti lang walang ano no. Uncommon and rare. So ang next naman ito, one-handed sword. So, yung cooldown nung ano, dadagdagan from 14 to 16 seconds. Pero may nadagdag naman. So, nerf buff. Tapos ito, change when hit. Activation requirement when hit or evaded. Payback. So, hindi ko kabisado yung skill ng mga ibang class guys ah. So, tingnan nyo na lang maigi. Ito, maganda to guys. So, increase stun resistance. Tapos, naging increase status effect resistance by 10%. So, ano kinaganda niya kayo? Kasi, pangkalahatan na sa resistance. Status effect na, hindi na specific sa stun lang. So, pangkalahatan na related dito sa status effect, no? So, ang ganda niyan, bossing. Kaso pang epic eh, no? Ito, change basic damage negative 10, magiging damage red 20. Ah, binago. Skill damage red na. Okay. Mas maganda ba yun? Sa bagay, no, pinalambot yung kalaban kaysa bawasan ng damage. Kasi makunot na naman tong ano, one hand, eh, no? Okay, solid judgment, increase damage, yan, nadagdagan yung damage sa epic. Ito, damage area effect, increase. Ah, may AOE pala to, authority. Area effect, increase. May barrier, outrage. So, yan. So, may dagdag. So, sunod, Twin Sword. So, sa Twin Sword, ni-nerf. Pero, yan, ni-nerf po. Increase movement speed by 35% to 20%. Grabe kayo sa Twin Sword, ha. Tapos, yung skill duration, 15 to 8 seconds na lang. Nangyari. Grabe kayo, ha. Porkit mabilis kami mamulot sa boss rig, ginaganyan nyo kami, ha. NC, ha. Napaka napaka solid mo, ha. Binawasan mo yung takbong mabilis. Sa bagay, wala pa naman akong rush. Okay? So, sa re-rush, higher. Applies to party. Okay. So, yun medyo, baka naman. Sabaw, eto na. Ang new meta ngayon. Kita nyo naman, uncommon orbital raid, increased damage. Yan, yung windstorm nyo, damage and increase. Push applied, 1.5 seconds. Stun ba to, guys? Diba kapag napupush na yung stun, so 1.5 sec na siya mga boss. Tapos disruption arrow, increased damage, tapos yung PvP depth negative 10. So wala ka nang evade sa mga archer. Ito weakness detection. So nag-increase pag level 2 from 8 to 15, crit damage 23 to 30 guys. Tapos nag-add pa ng basic 10. Baka naman, erosion, nag-increase ng damage, blind, nag-increase pa yung damage. Grabe naman yan, blind. Tapos ito, wala na, GG, finish na, no? Pero hindi natin masasabi guys, no? Kasi inaaral naman ni NC yan eh. So ito maganda, added debuff pa. Increase range talaga o damage rate, tagal lalambot ka sa archer. So yung defense mo bababa ulit o evasion, ayan. Grabe naman yan. PvP depth negative 40. Pang PvP na rin guys. Solid. Tapos yung onslaught from 60 sec naging 180. So 3 minutes. Matagal-tagal tong onslaught. Solid no? Makapag archer. Ito added weapon damage 20 pa guys. Added skill damage tolerance negation. Itong epic skill nila. So piercing arrow. Ayan. Change cooldown to 23 sec. Ito Breath of Gaia. Nilakihan yung AOE. Sa bagay legendary to. Siyempre palakasin talaga yung legendary para mas magmahal. 'Di ba? Grabe 'yan. So talagang buff na buff ang archer ngayon. Real talk, guys. Sa dami. So goods na goods 'yan. Good thing 'yan para sa archer. Ito sa dagger, merong buff na nerf ba to? So yung stealth nila kasi effect duration 'yan tumaas, pero yung movement speed tinanggal. Remove movement speed. Tapos when stealth, ayan. Added stealth is cancel when boarding a mount or glide. So bawal bawal na ba? Di sa nag-assassin guys kaya hindi ko alam yung idea regarding diyan, okay? So yung abyss, change skill damage tolerance negation 10% to 5%. Pinahina nga, no? Pinahina guys. Change 10% to 5%. Pinahina.
Ni-nerf ang assassin. O yan guys, nakita naman. Yung cooldown, no? From 28 to 35 na. Ay, yun lang. Binap. Ni-nerf. Pala, kala ko buff. Buff yung duration ng step. Ni-nerf yung ano. Grabe ang dami. So, masakit yan para sa assassin. So, wala tayong magagawa. Ginawa ni Nycros yan, mga boss. Rapier, yun. Yung riposte, napansin nila. Sobrang OP kasi. From 13 seconds to 16 seconds. Stop, increase damage, spell bullet. Yan, good thing. Ano pa ba? Freeze effect, binawasan, yun lang. Cooldown, 20, dinagdagan yung glaciation. Sa bagay, hindi ko man ginagamit yan eh. Okay? Ito sa wand, ito maganda rin. Nag-increase na yung skill nyo guys. Yung rare, yung primal flash, at saka meteor strike, increase damage guys. So yung buff, increase damage ulit. Ito, yung stigma nyo, disclosure. Ganda ng ano From 11 to 15. So buff to guys. Change, regenerate 20. Yun lang, binawasan. Legendary. Sa bagay, meron naman kunin yung legendary. Ito mahalaga, nag-increase at kahit pa paano, diba? Panti-oting nyo guys. Tapos ito na. Ito may dagdag guys. Solid sa Twin Sword. Kasi Twin Sword ang pinakamalaki sa Vitality. Pagdating sa raw stat. Yung kanilang initial, diba? So ayan. If Vitality 20 above, every additional 5 Vitality obtain increase HP potion, regenerate 1%. Healing boost 0.5%. Diba? So ang ganda. Ayan, basahin nyo na lang guys. Sobrang haba kasi. Ito lang pinakamagandang ito, yung vitality kapag 15 or above, every 1 vitality 250 HP. Sa endurance naman, ayan, ano na siya, 1 by 1 na siya. If ang endurance mo is above level 4. Nakalagay kasi dito, every additional 2 endurance obtain increased damage rate by, kung dati isa lang yun 2. Kaya nangyari, parang 1 by 1 na, mga bossing. Okay, so yung mga in-game, bagay fixes, gameplay improvements, ayan, effect, categorize as debuff will now be displayed in a yellow font. Yun. Mas pinaganda na nila. Okay, so good news, syempre, para sa aming mga kumunat, kung makapansin mo, lumaki yung buhay naming mga Twin Sword. Kung dati, lang to kahapon eh. Ano ba yung buhay ko dati kahapon? 50k, ngayon 54k. Yung damage rate ko, guys, umabot na sa 429. Sabi ko nga sa inyo, mataas yung vitality ng isang Twin Sword. Kaya yun, sobrang laki ng buhay, mga bossing. Okay, so yun lamang guys. Keep grinding. Napakaganda ng kanilang update. Hanggang sa muli, paalam.